Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Bagong sakit ni Pampanga Representative Gloria Arroyo, colitis o pamamaga ng malaking bituka. Hospital arrest, gustong palawigin ang kanyang kampo. Doktor ni Arroyo, muling pinagpapaliwanag ng Pasay RTC dala ang resulta ng kanyang mga eksaminasyon. Election consultant ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Idiniin si dating Pangulong Arroyo sa umano'y dayaan noong 2007 elections. Mga mayor sa Maguindanao, pinangakuan daw ng tig-1 milyong piso kung makapagbibigay ng 12-0 na panalo sa administrasyon. Dating Senador Mig Zubiri, idinawit din. Korte Suprema, iginit na epektibo pa rin ang DRO laban sa watchlist order sa mag-asawang Arroyo. Exclusive, umano'y miyembro ng isang karnaping group. Huli sa Caloocan! Ang modus ng grupo, nag-a-apply na family driver saka tatangayin ng sasakyan. Sawa! Nahuli sa banyo ng isang bahay sa Quezon City. Nabaril na kasintahan ni Ramjen Revilla na si Janelle Manahan. Nakalabas na ng ospital. Bantay sarado ng mga pulis patungo sa safe house. Sa Canada, dalawang lolong dating magkaribal sa football, nagsapakan. Christmas bonus na mga kawani ng gobyerno. Iyak daw na matatanggap bago magka-15 ng Disyembre. Posibleng may 10,000 piso pang dagdag. Pinaka masikip daw na parking lot sa buong mundo. Alamin kung saan matatagpuan. Krista Ranillo, nagkwento sa buhay niya sa Amerika bilang misis at ina. Balak na nga bang bumalik ng Pilipinas? If you guys want pure safety and pampering, you guys join. At ang pinag-uusapang episode ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Jackie Forster at Angelica Per, may panghihinayang pa sa desisyong mag-quit sa laban? Ang inyong nakikita ay ang tinatayang 2,000 tuko na nasabat ng mga otoridad sa isang bahay sa lungsod ng General Santos. Ibebenta raw sana ang mga yan ng isang nagpakilalang general ng International Police Commission. Naging talamak ang bentahan ng tuko dahil sa paniwalang nakakagamot daw sila ng mga sakit tulad ng cancer at HIV/AIDS. Subalit wala pa yang scientificong basihan ayon na mismo sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Takatutukan niyo po ang kabuang detalye ng balitang yan maya-maya lamang. Magandang gabi po, isang umano'y miyembro ng kilabot na gang ng mga karnaper ang bumagsak sa kamay ng mga otoridad. Nabawi sa kanya ang nakaw na mamahaling sports utility vehicle. Ang modus umano ng grupong yan, mag-a-apply na driver at saka tatangayin ang sasakyan ng amo. Nakatutok si Emil Sumangil, Exclusivo. Ito ang kinarnap na maroon na Volvo XC50, isang uri ng high-end sports utility vehicle na hindi raw bababa sa 2 milyong piso ang halaga. Na-recover ito sa 35 anyos na si Mark Bitanga alias Frederico Ballesteros Laurel. Wanted sa umano'y patong-patong na kasong paglabag sa anti-carnapping law at qualified theft. Nadakip si Bitanga ng mga operatiba ng CIDG Quezon City sa sinasabing safe house nito sa Camarin, Caloocan City makaraan ng halos 7 araw na surveillance operation. Sa investigasyon ng pulisya, kabilang daw si Bitanga sa mga tinatawag na remnants ng isang organized crime group na nag-ooperate sa Metro Manila. Kung wala siyang grupo, hindi po basta-basta may rehistro itong sasakyan na to. Okay. Dahil this is a very expensive vehicle, Volvo SUV. Kung wala, so definitely we believe na part siya nung remnants nung mga dating tinatawag nating Valle Verde carnapping group. Definitely meron siyang
mga kaibigan na nasa loob ng agencies na nagre-release ng sasakyan na to. Dahil napakamahal po ng sasakyan. Now, magdidig deeper po kami sa investigation with regards how na itong sasakyan na to na nakaw ay narehistro. Ilang pangalan ng umano'y mga tiwaling opisyal ng iba pang government agencies na sinasabing kontak ni Bitanga ang lumulutang na ugat, kaya raw naparehistro at naplakahan ng SUV kahit ito'y hot car. Nang i-verify ng CIDG, lumitaw na ang rehistro at plakang ikinabit sa nakaw na Volvo SUV, kinopya o pinirata mula sa isa pang kalintulad na kulay at modelong Volvo XC50 na lehitimong nakarehistro sa LTO. Ayon sa CIDG, April 2011, nang tangin daw ni Bitanga ang Volvo XC50 mula sa isang negosyante sa La Vista, Quezon City. Ang modus ng grupo tila raw nag-iba. Ang sasakyan, hindi tinangay ng sapilitan. Namasukan muna raw si Bitanga bilang family driver at nang makuha na ang loob ng kanyang amo, kasabay ng kanyang paglaho ang pagkawala ng SUV. He was able to gain employment doon sa kay Mr. Rafael Estrada ng dito sa La Vista, Quezon City. And after 5 days employed as family driver, he ran away with the vehicle. Yung SUV na Volvo XC60. It's a high-end vehicle. Itinanggi ni Bitanga ang paratang. Meron lang akong nakaalitan, pero hindi ho totoo yan. So, merong ka nakaaway, isinuplong ka, tama ba? Apo, ganun ho nangyari. Sino yun? Kagrupo niyo ba? Kabarkada mo ba itong mga ito? Ano? Ayoko na lang muna magbanggit ng pangalan. Ito naman ang mga dokumentong pineke umano ni Bitanga para sa kanyang pag-a-apply bilang family driver. Kabilang na rito ang talahib ng NBI clearance at driver's license. Ngayong nadiskubre na CIDG ang bagong modus na ito ng mga carnapping syndicate, nanawagan sila sa publiko. Sa mga naghahanap ng driver, hindi po maging batayan yung NBI clearance, police clearance lamang sa pagkuha ng driver. Dapat po i-background check nyo kung mas maganda kung may mga references, endorsement from your friends. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Milyong-milyong pisong halaga ng mga peking designer na mga bagat sapatos ang nasabat ng Bureau of Customs. Ipinuslit ng mga peking produkto sakay ng mga container van. Bukod sa mga bagat mga sapatos, may mga nasabat ding kaha o body shell ng kotseng Mini Cooper. Ayan pati na nga mga electronic gadgets at mga kable. Ayon sa Customs, hindi idineklara ang tamang halaga at laman ng mga container van na karamihan ay galing sa China. Ang pamemeke ng produkto ay paglabag din sa tinatawag na Intellectual Property Rights o IPR. Dito pa lang sa cables, estimated around 25 million. Yung doon sa assorted na goods, another 26. But all in all, around 90 ang total natin. It may be disposed of properly by auction, or we can convert it to revenue. Pero yung IPR violations lang ang ating for destruction. Meron daw panibagong sakit na iniinda ngayon si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang tawag dyan ay colitis o pamamaga ng malaking bituka. Dahil dyan, hiniling ng kanyang kampo na patagalin pa ng karagdagang 5 araw ang pagsasailalim sa kanya sa hospital arrest. Nakatutok si John Consulta live mula sa St. Luke's Medical Center sa lungsod ng Taguig. John, ano na balita dyan? Si Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo dito sa St. Luke's Medical Center ayon niyan sa kanyang doktor. Samantala ay ito nga sinasabi nga ng kanyang mga doktor ay dahil sa pagkakadiskubre ng sakit na colitis o impeksyon sa kanyang large intestine. Sa pinakabagong medical update na ipinalabas ng kampo ni dating Pangulong Arroyo mula sa tagapagsalita ni si Len Bautista Horn, idinetalye ng gastroenterologist at attending physician ng kongresista na si Dr. Juliet Gopez Cervantes ang medical condition ng dating Pangulo. Una, pabalik-balik daw ang diarrhea ni Ginang Arroyo mula pa noong hapon ng November 25, 2011 na may kasamang pananakit sa tiyan o abdominal pain. Ikalawa, sa isinagawang tool examination noong November 26, may nakita raw na nana o pus na indikasyong may impeksyon sa loob ng katawan. Ikatlo, sa ginawang colonoscopy noong November 27, na-detect daw ang progression o paglala ng sakit na colitis o impeksyon sa large intestine ni Ginang Arroyo. Dahil sa nadiskubreng sakit, muli raw ibinalik ang pag-inom ng antibiotics pagkatapos ng colonoscopy. Idinaan daw ito sa pamamagitan ng IV o suwero at patuloy na ibibigay sa susunod na 5 araw.
Sinimulan din ang oral intravenous hydration nitong November 27 para malabanan ang dehydration na maaaring idulot ng diarrhea dahil sa kanyang colitis. Ito raw ang dahilan ng paghahain nila sa Pasay RTC ng 5-day extension para manatili sa ospital. Pero para sa palasyo, kung talagang may sakit ang dating Pangulo, payag naman silang manatili ito sa ospital. Pero dapat daw, government hospital. May sakit siya eh. Baka sabihin naman nila wala naman kaming puso. And we recognize that the best place for her to recuperate would be in a hospital, and our preference is that she be placed in a government hospital. Samantala, Mike, dumating naman ang taga-suportang ito ni dating Pangulong Arroyo at nanawagan na ipanalangin ng kongresista sa kanyang pinagdadaanan. Mike. Maraming salamat, John Consulta.